Hello, magandang araw po sa inyo mga katropa. Ito na naman po si Jokas at pag-usapan natin ang tungkol sa pag-implement uli ng Modified Enhanced Community Quarantine sa NCR at sa iba pang mga lugar sa Pilipinas. At pabor po ba kayo dito? Pero bago ang lahat, kung hindi ko pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the bell button for more video updates para makasunod kayo sa mga uploads natin. Samahan niyo ako mga tropa. Bukas po start na naman ng Modified Enhanced Community Quarantine. Ano nga ba ibig sabihin ng Modified Enhanced Community Quarantine? Ito po ay malawakang pagbabawal na naman ng ilang mga transportasyon, ng trabaho at mga restaurant at iba pang mga establishmento, trabaho. Pero kayo po ba ay pabor dito? Sa akin po, sa aking palagay o kuro-kuro ko ay dapat siguro pag mag-implement ng pamahalaan ng ganito ay talagang implement nila, or ibig sabihin ay ipatupad nila. Hindi lang sa salita kundi sa pagpapatupad. Dahil sa nakikita ko, nanggaling na tayo diyan ng mga nakaraang buwan, wala rin nangyari. Pagkos ay dumami pa lalo ang infected ng virus. Hindi po ba? Dahil kulang sa disiplina mga tao, maraming mga matitigas pa rin ang ulo. Bakit matigas ang ulo? Yan po, pag-usapan natin. Nawala na ang mga disiplina at hindi nila sinusunod ang kasi akala nila wala lang, at wala namang ginagawa din ng mga otoridad para mapatupad para ma-implement ang batas na yan. Makikita niyo sa katunayan na lang dito sa lugar namin, sa Caloocan to. Sa umaga pa lang makikita nyo na yung mga bata nakahubad pa, nakahubo pa, nagtatakbuhan sa kalsada, wala mga face mask yan, maliliit na bata. Tapos sa gabi makikita nyo mga nagiinuman sa kalsada. Tama po ba yan? So palagay ko dapat kung mag-implement sila ng ganyang kautusan, sabihin patupad nila ng maayos. Kung kinakailangan hulihin o pagmultahin ang mahuhuli na lalabag sa batas na yan, gawin nila dapat. Sa paraan na yan lang nila maipapa-implement yung kautusan na yan. Pero kung wala silang ginagawa, lalo na mga LGU, ang barangay, kung wala silang gagawin, walang silbi yung mga na yan. Magiging sulat at salita lang yan, yung implementasyon na yan, yung batas na yan. So may pagkukulang din ng kinaukulan natin, mga kinaukulan, dahil nga hindi nila kayang ipatupad yung ginagawa nilang kautusan. So kailangan siguro gamitan ng iba yung pamahay na bakal, higpit, kung kailangan hulihin, para siguro bumalik ang takot ng tao at ang disiplina. Yan ang nawawala sa ating mga Pinoy ngayon. Sa karamihan na mga Pinoy, walang disiplina, walang takot. So kung kailangan na yan lang siguro magiging susi para
bumalik ang disiplina sa bansa natin at magkaroon uli ng takot ang mga mamamayan. Kasi nga wala silang kinatatakutan na ngayon eh. Masyado nang umaabuso, inabuso ang liberty, inabuso ang freedom. Ayan ang labas. Dahil yan sa mga organisasyon ng ewan ko ba. Dati naman wala yung mga yan, maayos naman. Disiplinado ang mga tao. Ang krimen, mababa. Nung dumating yung mga hinayupak na yan, mga hindot na yan, ayan, dumami krimen, dumami droga, tumigas mga ulo ng tao. Oh. Hindi ba't mga salot siya sa lipunan? Kaya kung ako sa dapat yung mga yan, i-abolish na yung mga samahan ng mga organisasyon na yan eh. Kasi wala naman na itulong sa tulang. Pinalalala nila yung mga yung krimen, yung mga droga. Kaya ang labas, ang titigas ng mga ulo ng tao, ng mga mamamayan. Mga bata pa lang matitigas na ulo dahil dyan sa katarantaduhan na yan. So, dapat i-abolish na yan. Wala kayo na itutulong. Yung mga organisasyon na yan. Wala kayo na itutulong sa pamahalaan. Hindi kayo nakakatulong talaga. Sa totoo lang. Yung mga human rights na yan, pinalalala nyo ang krimen sa Pilipinas. Dati wala kayo. Sumusunod ang mga tao sa batas. Mga bata pa lang, disiplinado na. Bakit naggaganyan? Nung pumasok kayo, pumasok si Cory, ganyan na nangyari. Mga buwisit ng ano yan, yan ang mga salot ng lipunan na dapat mawala. Kaya yung sasabi ko, kung hindi papatupad ang kung hindi gagamitan ng kamay na bakal, hindi nila ma-implement, mapapa-implement yung utusan nila na yan, yung batas nila na yan. So, dapat gamitan ng kamay na bakal. Pag kailangan hulihin, at ikulong, o kaya pagmultahin, di ba? Huwag lang tayong umasa sa mga salita dahil hindi natin masusolve ang problema pag puro salita. Kailangan siyempre kumilos ang mga kinaukulan para matakot yung mga tao at sumunod, magkaroon ng disiplina, bumalik ang disiplina sa Pilipinas. Yan ang problema natin ngayon. Ang titigas ng ulo ng mga tao, grabe. Yan ang yan ang napansin ko. Dati naman hindi ganyan. Ang panahon ni Marcos, disiplinado kaya ang mga tao. Tsaka corruption, wala namang corruption nun. Ngayon, grabe. Dahil nga dyan sa mga sumobrang freedom na leche na yan. Mga walang kwenta. So, sana kung mag-iisig ako nga, imbis na maasikaso ko yung mga dahil unang-una, wala naman akong pinagkakakitaan na ngayon. Kawawa yung mga walang trabaho. Buti nasa gobyerno, tuloy-tuloy ang sahod, di ba? Paano yung mga hindi nagtatrabaho, walang trabaho, gaya ko? Yung sa SS ko naman, katagal-tagal. Magwa 1 year na sa October since na mag-file ako. Diyan sa tinamaan ng lintik na SS na yan. Hanggang ngayon, pinabalik-balik ako, wala pa rin nangyayari. Inabutan na ako ng ECQ, mga lockdown. Wala pa rin. So asahan ko, nga ako, di ba? Tapos siya, sasak naman na yan, sasak na yan. First trans, wala. Senior citizen, Second trans, naghihintay kami, wala pa rin. So, ano nang nangyari? Diba? Ewan ko kung anong kawawa tayong mga mahihirap na walang trabaho. Diba? So, dapat maglalakad ako ng nagbibenta na ako ng property sa probinsya. Kaso mo, tinamaan na lintik. Ito naman ang pasok na naman ng lockdown na yan. Paano ka ngayon nakakaalis at makakaproduce ng pera? Hindi ba? Anong katarantaduan na naman yan? Pagkatapos makikita mo, dito, lalo na sa lugar na to,
makikita mo mga bata, takbuhan, nakahubo pa, nakahubad, umagang-umaga, sa gabi may nagiinuman. O, nakakatuwa. Sumbong mo sa barangay, tumawag ka. Ano gagawin ng barangay? O sige po, pupuntahan namin. Wala. Ano nagiging ano? Yan ang problema natin. Sana magsunuran kayo. Para naman bumalik na ang ano sa atin. Para maayos yan. Bakit naman sa ibang bansa? Palibasa, mga disiplinado sila. Kaya, mabilis nila paglabanan ng pagkalat ng virus na yan. Eh ngayon number 1 na tayo dito sa sa Asia. Dapat nangunguna pa lang kasi pinatupad na ng tustusan ng ganyang kung lockdown. Kung may mahuling lalabag, hulihin o pagmultahin para madala at tumino. Ay kung puro salita lang, wala talagang mangyayari. Walang action. Hindi sumusunod ang mga LGU, hindi rin sumusunod ang mga barangay. Ano mangyayari? Drawing. Di ba? So, ayan mga kababayan, dapat sana makarating sa sa mga kinaukulan. Ito mensahe ko nito. Kung hindi kayo tutulong sa pakikipag-implement ng na yan, lalo sa LGU, sa mga barangay, kahit magdadaldal ang presidente, wala namang sumusunod na hindi nyo marulutas ang mga problema. Dapat pagkakaisa, sumunod sa batas, maging law-abiding citizen tayong lahat. Yan ang kailangan natin. Hindi tayo susunod, walang mangyayari. Sa susunod, ganyan na naman. Tanggal ang lockdown. After 15 days or a month, mausisa niya, dumami na naman ng ang infected. Bakit nagkakaganon? Kasi nga, matitigas ang ulo. Kung gagamitan nyo ng yan, i-implement nyo talaga yung paiiralin nyo talaga yung batas. Yung itinakda ng Pangulo, susundin at ipatutupad. Palagay ko makakukonquer natin yung virus at liliit ang natin ang infected natin, infection. So, yan lang po mga kababayan. Sana makarating sa inyo kayo naukulan to. Matitigas ang ulo. Sana magbago na kayo. Mag-2021 na po. Para naman umasenso na ang bansa natin, makipagtulungan po tayo sa pamahalaan natin. At sa pamahalaan naman, sana po kung gagawa kayo ng batas ay implement nyo mabuti. Siguraduhin nyo na susunod ang mga tao, lalo na ang mga LGU at ang mga barangays, para maipatupad ng maayos yung mga pinagsasasabing implementasyon laban sa COVID pandemic na to. Okay, hanggang dito na lang po. Ito po si Jokas, mga katropa. At samahan niyo uli ako sa susunod na upload ko ng video. Sana may napulot kayo sa video ko na to. Maraming salamat po and good night. Ciao.